Nandito na ang astig na Tagalog film recap natin ng Gladiator 1 na pinagbibidahan ng tanyag na Hollywood actor na si Russell Crowe. Ang pelikula na ito ay isang historical action thriller movie na pinalabas noong taong 2000 na siguradong ikatutuwan yung lahat panoorin. Huwag na natin patagalin pa at simulan na natin ang ating malupit na palabas. Sa panahon ng taglamig noong 180 AD, ang 12 taong gera ni Roman Emperor Marcus Aurelius laban sa mga tribo ng Germania ay nalalapit ng magwakas. Isang kuta na lang ng mga kalaban ang nalalabi upang magwagi sila sa mga ito at upang magkaroon na sila ng mapayapang pamumuhay sa buong imperyo. Ang Hispanya na si Maximus Decimus Meridius na ang general ng Roman Army ng Rome ay habang nasa kagubatan ng Vindobona, Germania ay buong lakas na sumabak sa gera laban sa mga Germanic barbarian kasama ang buong hukbo nila. Nagkaroon ng napakatinding bakbakan ng magkabilang panig sa kanilang digmaan pero ang mga sundalo ng Roma ay magaling na nakakalamang sa mga barbaro. Dahil sa napakahusay na paggabay ng general sa mga sundalo niya ay hindi nagtagal ay nagtagumpay silang magapi ang buong puwersa ng mga Germanic barbarian. Labis na natuwa si Emperor Marcus Aurelius sa katagumpayan ni Maximus pero dahil sa sobrang kapaguran sa gera ay humiling siya sa emperador na makauwi na sa tahanan niya kasama ang kanyang asawa at anak. Samantala ang mga anak ni Marcus na sina Commodus at Lucilla ay sumakay sa isang karuwahe upang puntahan ang ama sa Vindobona. Ang binata naman ay nabanggit sa kapatid kung gaano siya kasabik na pumalit na emperador sa kanilang ama. Maya-maya pagdating ni Commodus sa lugar ay nagbigay pugay ang emperador at ang buong hukbo kay Maximus dahil sa magaling na pamumuno niya sa digmaan nila. Ngunit mapapansin sa binata ang labis na pagkaselos sa bida dahil siya ang palaging pinapaboran ng ama niya. Pagsapit ng gabi ay nanatili muna ang hukbo sa lugar at nagtayo roon ng camp upang pagalingin ang mga sugatan na sundalo nila. Masayang nakisalamuha naman si Maximus kay Commander Quintus at sa mga senador na sina Gaius at Falco. Kinabukasan ay nakita ni Maximus si Commodus na nagsasanay makipaglaban gamit ang espada. Maya-maya ay pinatawag ni Emperor Marcus ang general at sinabi sa kanya na dahil nalalapit na siyang pumanaw ay napagdesisyonan niyang ipasa kay Maximus ang kapangyarihan niya sa pamumuno. Dahil may kakayahan raw siyang mabalik ang kapangyarihan na ito sa Senado upang maging republic na muli ang Roma. Sa institusyon na ito ay ang mga senador na ang mamamahala sa imperyo at hindi na ang emperador nang sa gayon ay makamit nila ang mapayapang pangarap sa Roma. Ayaw raw ni Marcos na mamahala sa Roma si Commodus dahil wala siyang moral at alam nila ito noon pa. Ang bida naman ay sinabi sa emperador na pag-iisipan muna ang alok niya. Kinaumagahan ay nakaharap ni Maximus si Lucilla at tila labis na naiilang siya na makita muli ang babae. Pero nabalitaan raw niya na kamamatay lang ng asawa ni Lucilla at nagkaroon sila ng anak bago niya alisan ang babae roon. Kinagabihan ay nagpahinga na si Maximus sa tent niya kasama ang kanyang servant na si Cicero. Samantala si Commodus ay binisita ang ama sa tent niya subalit sinabi ni Marcos sa kanya na hindi siya magiging emperador. Dahil plano niyang ipasa kay Maximus ang kapangyarihan niya hanggang sa handa ng mamahala ang Senado at maging republic muli ang Roma. Subalit ang binata ay labis na nagalit sa desisyon ng ama dahil marami raw siyang magagandang katangian upang maging magaling na emperador. Pagkatapos ay malungkot na niyakap niya si Marcos ng napakahigpit hanggang sa hindi na siya makahinga at bawian na ng buhay. Maliit na pabor lang mga Juan, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Maya-maya ay pinapunta ni Commodus si Maximus sa tent upang ibalita sa kanya na pumanaw na ang emperador at nagdahilan siya na biglang nalagutan ito ng hininga habang natutulog. Bilang ang bagong emperador ng imperyo ay hiningi ng binata ang katapatan ni Maximus pero napansin ng bida na pinatay nito ang matanda at galit na tumanggi siya sa kanya. Subalit dahil sa pagsuway ni Maximus ay agad na pinadakip siya ni Commodus sa mga Praetorian Guard nila at dinala sa gitna ng kakahuyan upang tapusin, pero kahit pa nakagapos ang mga kamay ng bida ay magaling na kinalaban niya ang mga sundalo ng emperador at mabilis na tinapos ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Ngunit nang tinapos niya ang commander ng mga Praetorian ay nagawa siyang masugatan nito sa braso. Gayunpaman ay dala ang 2 kabayo ay nagmadaling nangabayo si Maximus papunta sa bahay niya. Subalit dahil sa ilang araw na patuloy na paglalakbay ay labis na napagod siya na kinamatay pa ng puting kabayo niya. Sa kasamaang palad ay mabilis na nakarating ang mga sundalo ni Commodus sa Trujillo, Spain kung nasaan ang sakahan ng pamilya ni Maximus. Makalipas ang ilang oras pagdating ng bida sa lugar ay napansin niyang sinunog ng mga sundalo ang buong sakahan nila. Hindi naman masukat ang labis na kalungkutan na naramdaman ni Maximus na makitang sinunog at pinapako sa krus ang asawa at anak niya sa bahay nila.
Kahit pa sobrang napagod sa paglalakbay ay nilibing niya roon ang kanyang mag-ina, subalit maya-maya ay biglang may dumukot sa kanya habang walang malay, mga mangangalakal ng alipin pala o slave traders ang kumuha kay Maximus at kasama ang Numidian na si Juba ay dinala sila sa Zocobar sa North Africa na isang probinsyang sakop ng Roma. Ang lalaking slave trader ay pinagbili sina Maximus sa dating gladiator at isang negosyante na si Antonius Proximo. Dahil naman sa tato ng bida ay agad na napansin ni Proximo na isa siyang Hispanya na takas mula sa hukbo at tinawag siyang Spaniard. Pagkatapos ay dinala sila ni Proximo sa napakalawak na villa niya kung saan nagsasanay ang iba pa niyang mga alipin na ginawa niyang mga gladiator. Agad na inatasan ni Proximo ang gladiator niyang si Hagen na pagsanayin ng mga bagong alipin at magaling na nagsanay nga rito si Juba. Pero nang sinunod na si Spaniard ay hindi siya lumaban kay Hagen kahit pa ilang beses na atakihin siya ng lalaki ng kahoy na espada. Maya-maya ay binura ng bida ang tato niya sa braso at sinabihan sila ni Hagen na kapag nanalo sila ng napakaraming beses sa arena ay maaari na silang maging malaya. Samantala sina Emperor Commodus ay nakabalik na sa Roma at napansin niyang maraming mga mamamayan ang hindi sang-ayon sa pagiging emperador niya. Sinalubong naman sila sa palasyo ni Senator Gaius, Falco, Senator Gracchus at ng anak ni Lucilla na si Lucius Verus Aurelius. Agad na sinimulan ng mga senador ang pagpupulong kasama ang bagong emperador patungkol sa maraming bagay sa Roma at isa na dito ang salot na nananalasa sa ilang parte ng syudad. Pero nang tila hindi interesado rito si Commodus ay pinagpilitan ni Gracchus ang problema nila sa sakuna ngunit labis na kinagalit ito ng emperador. Si Lucilla naman na ang empress na ng imperyo ay nagmadaling pinigilan ang kapatid at kinuha ang listahan ni Senator Gracchus. Sa sunod na araw ay pinunta ni Proximo sina Maximus sa maliit na Coliseum ng probinsya at sinuutan silang lahat ng mga bakal na gapos sa kamay. Tinapat sila ni Proximo sa mga batikang gladiator ng Zocobar pero nang nagsimula na sina Spaniard makipagsagupaan sa mga kalaban ay kahit pa nakagapos sila sa kanilang mga kasamahan ay magaling na napapatumba nila ang karamihan sa mga ito. Ang bida naman na dinedepensahan lang ang sarili mula sa mga kalaban ay napilitang makipagtulungan kay Juba upang mapabagsak ang ilang mga gladiator sa arena. Matapos ang mahabang pakikipagbakbakan nila sa mga kalaban ay kalaunan ay nagtagumpay silang mapatumba ang lahat ng mga ito. Dahil sa katagumpayan ni Maximus ay labis na natuwa sa kanila ang mga tao sa Coliseum ng Zocobar. Sa sunod na eksena ay binuksan muli ng binatang emperador ang pagkakaroon ng mga duelo ng mga gladiator sa kanilang Coliseum bilang paggunita sa yumaong ama niya. Kinabukasan si Proximo ay inatasan si Spaniard na sumabak mag-isa sa arena. Ilang saglit pagpunta niya sa gitna ng Coliseum ay napakagaling na nakipagtos siya sa mga gladiator na nilaban sa kanya roon. Kahit pa nababalot sila ng iba't ibang klase ng mga baluti at may mga dalang iba't ibang uri ng mga sandata ay nagagawa pa rin niyang matapos ang mga ito ng mag-isa. Hindi nagtagal dahil sa hindi mapantay ang galing ng bida sa paggamit ng espada ay nagtagumpay siyang mapatumba ang lahat ng kalaban niya sa arena. Pagkatapos ay inis na tinanong niya ang mga tao kung naaliw ba sila sa pagtapos niya sa mga gladiator at biglang naghiyawan ang mga ito sa katagumpayan niya. Maya-maya ay pinaliwanag ni Proximo kay Spaniard na matapos ang 5 taon noong pinasarado ni Emperor Marcus Aurelius ang Coliseum ay binuksan muli ito ng binatang emperador. Nakwento pa ng matanda kay Spaniard na noong naging magaling na gladiator siya sa Coliseum ng Roma ay binigyan siya ni Marcus Aurelius ng kahoy na espada bilang simbolo ng pagiging malaya niya. Plano raw ni Proximo na bumalik sa Roma upang doon ilaban ang bida dahil malamang ay labis na hahangaan siya roon ng mga tao. Sumang-ayon sa kanya si Maximus dahil yun na ang pagkakataon niya na makalapit sa emperador at makapaghiganti. Sa sunod na araw ay pinunta ni Proximo ang lahat ng gladiator niya sa Roma at pinasok sila sa Coliseum upang ilahok sina Spaniard sa mga duelo roon. Pagsapit ng gabi ay palihim na pumunta si Empress Lucilla sa villa ni Senator Gracchus at kasama si Senator Gaius ay napag-usapan nilang dinadakip na ng mga Praetorian Guard ang lahat ng mga nagsasalita laban kay Commodus kahit pa ang mga ito ay may importanteng katungkulan sa lipunan. Pagkatapos ay binunyag ni Lucilla sa dalawa na binibenta na ng kapatid ang mga reserbang trigo ng Roma upang pondohan ang mga duelo sa Coliseum na posibleng ikagutom ng mga tao sa loob ng 2 taon. Wala ring makakapigil sa emperador dahil plano niyang tanggalin ang buong senado. Ngunit ang pinakakinakatakutan ni Lucilla ay ang kaligtasan ng anak niya dahil siya ang tagapagmana sa trono kaya't nais niyang pagplanuhan na tapusin ang sariling kapatid. Pero sinabi ni Gracchus at Gaius na kailangang makontrol muna nila ang mga Praetorian Guard upang magawa iyon. Sa ngayon ay hintayin nila na mas dumami pa ang maging kalaban ni Commodus bago sila kumilos. Kinabukasan habang nasa hallway ng Coliseum si Maximus ay nakaharap niya roon sa unang pagkakataon ng batang si Lucius at tila sabik na itong makita siyang lumaban sa arena.
Maya-maya nang sasabak na sa arena ang grupo ni na Spaniard ay nagsuot siya ng bakal na helmet na nakatago ang muka upang walang makakilala sa kanya roon. Bilang pagsasadula naman ng Battle of Zama noong Second Punic War ay pinagsuot sina Maximus ng kasuotan tulad sa mga barbarian at ang mga kalaban naman nilang gladiator ay nakasuot ng tulad sa Legionnaire of Scipio Africanus habang nakasakay sa mga chariot. Ang bida naman ay ginabayan ng mga kasamahan na magsama-sama upang masalag ang palaso ng mga kalaban nila at ang talim ng mga chariot ng mga ito. Bagaman may mga kasamahan ni na Spaniard ang natatamaan ng mga palaso at sibat ng mga Africanus ay patuloy na sinalag nila ang mga ito hanggang sa napatumba nila ang isang chariot, ngunit si Hagen ay nagmatigas at hindi sumunod kay Spaniard at kalaunan ay napana siya ng mga kalaban sa paa. Nang napansin ng bida ang lalaki ay mabilis na niligtas niya siya mula sa nagraragasang chariot ng mga Africanus. Dahil sa nagawa ni Spaniard ay biglang nawala ng kontrol ang ilang mga chariot ng mga kalaban at isa-isang bumangga ang mga ito sa iba't ibang parte ng Colosseum. Pagkatapos ay nagmadaling sumakay ng kabayo si Maximus at inatake ng sibat ang isang kalaban habang sina Hagen ay hinarang sa daan ng wasak na chariot upang magpabagsak ng isa pang chariot. Samantala si Emperor Commodus ay labis na natutuwa sa magaling na pakikipaglaban ni na Spaniard. Ilang saglit ay pinagtulungang atakihin ni na Juba ang isang chariot habang ang bida na sakay pa rin ng kabayo ay magaling na nagpabagsak ng mga natitirang kalabang Africanus. Labis na natuwa ang mga mamamayan ng Roma sa pinamalas na galing ni na Spaniard ngunit nang paalis na ang grupo sa arena ay biglang hinarang sila ng mga Praetorian Guard. Nais palang makausap ng emperador si Spaniard at nang lumuhod ang bida ay pasimpleng kumuha siya ng palaso sa lupa upang isaksak sa emperador. Ngunit hindi na niya ito nagawa nang napansin niyang kasama ni Commodus si Lucius. Sinabihan naman si Spaniard ng emperador na tanggalin ang helmet niya at sabihin sa lahat ang tunay niyang pangalan pero agad na tinalikuran niya siya. Subalit kinagalit ito ng emperador at pinilit ang bida na ibunyag ang pagkatao niya kaya't napilitan siyang tanggalin ang kanyang helmet at sinabing siya si Maximus Decimus Meridius na ang general ni Emperor Marcus Aurelius. Labis na kinagulat ng lahat na makita siyang buhay lalo ni Commodus at pinag-utos nito sa mga Praetorian Guard na tapusin siya. Pero ang mga mamamayan ng Roma sa Colosseum ay pinagsigawan na huwag patayin si Maximus at napilitan ng emperador na magbigay ng awa sa kanya. Muling nagyawan naman sa tuwa ang lahat ng mga tao sa Colosseum habang si Commodus ay inis na umalis ng arena. Ilang saglit pagpasok ng grupo sa quarters ng Colosseum ay masayang sinigaw ng mga gladiator roon ang pangalan ni Maximus ng maraming beses. Pagsapit ng gabi ay palihim na binisita ni Lucilla si Maximus sa selda niya ngunit labis na nagalit siya sa babae dahil ang pagkakaalam niya ay may kinalaman nito sa pagpatay kay Marcus Aurelius at sa asawa't anak niya. Pinaliwanag ni Lucilla na wala siyang kinalaman roon at maging siya ay labis na nangangamba sa kaligtasan ng anak niya mula sa emperador. Pagkatapos ay hinikayat niya si Maximus na patalsikin sa trono ang kapatid at makipagkita sa kaibigan niyang politiko na nais rin pabagsakin si Commodus. Ngunit ang bida ay galit na sinabing wala na siyang magagawa laban kay Commodus dahil isa na lang siyang hamak na alipin at pinaalis roon si Lucilla. Sa sunod na araw ay pinagapos ng emperador ang dalawang sundalo na nagsinungaling sa kanya na patay na si Maximus. Si Quintus naman na ang prefect na ng mga Praetorian Guard ay kahit patutol kay Commodus ay napilitang sumunod sa utos nito na ipapana ang dalawang sundalo sa mga archer nila. Maya-maya ay pinasimula na ang sunod na duelo sa Colosseum at si Commodus ay mag-isang sinabak si Maximus sa arena laban sa kanilang undefeated na kampiyon na si Tigris of Gaul. Ilang saglit si Maximus ay nagpahid ng buhangin sa mga kamay subalit nang nagsagupaan na ang bida at si Tigris ay biglang nilabas ng mga tauhan ng Colosseum ang ilang mga nakagapos na tigre upang atakihin ang bida kaya't labis na nahirapan siya sa duelo nila ng kampiyon. Gayunpaman ay binuhos ni Maximus ang buong lakas at galing niya sa pakikipagtuos kay Tigris at ilang saglit ay biglang inatake siya ng isang tigre pero nagawa niya itong masaksak sa tagiliran. Hindi naman sumuko ang dating general ng Roma sa mainit na duelo niya laban sa kampiyon ng emperador at hindi nagtagal ay mabilis na nasaksak niya siya ng palakol sa paa. Pagkatapos ay sinipa ni Maximus si Tigris ngunit hindi na ito makatayo dahil sa matinding pinsala na natamo niya sa paa. Ang mga mamamayan naman ay sumigaw sa bida na tapusin na si Tigris at si Emperor Commodus ay napilitan muling sumang-ayon sa kanila. Ngunit si Maximus ay sinuway ang emperador at hindi niya tinapos ang kalaban pero ang mga tao ay labis na natuwa sa kanya at tinawag siyang Maximus the Merciful. Dahil rito ay hinarang uli siya ng mga Praetorian Guard at galit na hinarap ni Commodus. Dahil naman labis na namomroblema ang emperador kung paano papatayin ang bida ay ininsulto niya si Maximus kung paano tinapos ng mga sundalo ang asawa't anak niya upang galit na atakihin siya nito. Pero ang dating general ay bagaman labis na nagagalit kay Commodus ay napagdesisyonan na umalis na lang sa arena.
Sa sunod na eksena ay nakita si Maximus ni Cicero sa gate ng Colosseum at sinabi nitong ang 5,000 tapat na sundalo niya sa Ostia ay handang lumaban para sa kanya sa lalong madaling panahon. Pero ang bida ay pinakiusapan ang kaibigan na hintayin na dumaan sa lansangan si Empress Lucilla sakay ng litter nito upang sabihan siya na pumayag na si Maximus na makipagkita sa politician niya. Samantala si Emperor Commodus kasama ang tapat na senador niya na si Falco ay napagplanuhan na pabantayan sa mga sundalo ang iba pang mga senador. Maya-maya ay agad na nakipagkita si Lucilla kay Maximus kasama si Senator Gracchus. Sinabihan naman ng bida ang senador na bilhin ang kalayaan niya at itakas siya sa syudad upang makapunta sa 5,000 tapat na mga sundalo niya sa Ostia. Kapag nagtagumpay siyang mapabagsak ang imperyo ni Commodus kasama ang mga sundalo niya ay aalis na siya roon at iiwan ng pamamahala ng Roma sa Senado dahil yun ang hiling ni Marcus Aurelius bago ito mamatay. Agad na nagtiwala si Senator Gracchus sa kanya at sumang-ayon na bilhin ang kalayaan niya. Subalit maya-maya nang inatasan ng senador ang alipin niya na makipagkita kay Proximo sa lansangan upang mabayaran rito ang kalayaan ni Maximus ay napansin ng matanda na may ilang tauhan ni Commodus na nagmamatsyag sa paligid na tila alam na ng emperador ang binabalak nila. Sa sunod na eksena ay biglang dinakip ng mga Praetorian Guard si Senator Gracchus sa villa niya. Sa kasalukuyan na iyon ay kinumbinsi ni Maximus si Proximo na tulungan siyang makatakas roon mamayang gabi upang pabagsakin ang imperyo ng emperador. Dahil si Marcus Aurelius na ang nagpalaya sa kanya noon sa pagiging gladiator ay pinatay ni Commodus. Kinagabihan ay pumunta uli si Empress Lucilla sa quarters ng bida at sinabi sa kanya na si Gracchus ay pinadakip ng kapatid niya. Pero ang pagtakas roon ni Maximus mamaya ay napagplanuhan na niya sa tulong ni Proximo at maghihintay sa kanya sa likod si Cicero na may dalang mga kabayo. Ang bida naman ay narealize na ang mga iyon ay matapang na ginawa ni Lucilla kahit pa ikalalagay ito ng babae sa matinding panganib. Pagkatapos ay naalala ni na Maximus at Lucilla ang nakaraang relasyon nila at nagkahalikan silang dalawa. Maya-maya pagbalik ng Empress sa palasyo ay nakita niya si Commodus na sinamahan si Lucius magbasa ng mga libro. Subalit ang emperador ay ginamit ang istorya sa aklat upang magbanta kay Lucilla na tatapusin ang pamangkin kaya't napilitan siyang sabihin sa kapatid ang planong pagtakas ni Maximus sa Colosseum. Ilang saglit ang tauhan ni Commodus ay pinagapang ang isang makamandag na ahas sa kama ni Senator Gaius habang natutulog siya. Pagkatapos ay sinunog ng mga ito ang mga servant ng senador na natutulog sa gilid ng villa niya. Nagmadali namang sumugod sa tarangkahan ng quarters ni na Proximo ang mga Praetorian Guard ni Commodus. Pero ang matanda ay inabot kay Maximus ang mga susi at tinulungan niya ang iba pang mga gladiator na makalabas sa selda nila. Hinikayat naman ng bida ang mga kasamahan niya na harapin at kalabanin ang mga sundalo na susugod roon. Hindi nagtagal ay sinira ng mga Praetorian Guard ang tarangkahan ni na Proximo habang si Maximus ay palihim na pumunta sa kabilang parte ng Colosseum. Pagpasok ng mga Praetorian Guard sa mga quarters ay matapang na nakipagsagupaan sa kanila sina Hagen at ang lahat ng gladiator ni Proximo. Subalit sa patuloy na pakikipaglaban ng grupo sa mga Praetorian Guard ni Commodus ay biglang napana si Hagen ng mga archer ng maraming beses. Samantala si Proximo ay pumunta sa silid niya na hawak ang kanyang kahoy na espada subalit mabilis na sinugod siya roon ng mga kalaban at agad na tinapos ng mga ito. Sa sunod na eksena pagdating ni Maximus sa likod ng Colosseum ay hinihintay na siya roon ni Cicero ngunit pati ang mga Praetorian Guard ay inaabangan rin ng bida sa lugar. May nakatali palang lubid sa leeg ng lalaki at agad na pinana siya ng mga archer ng emperador pagkatapos ay nadakip si Maximus ng mga sundalo pati ang lahat ng mga kasamahan niyang gladiator. Sa sunod na araw ay napagdesisyonan ni Emperor Commodus na maging kasintahan si Lucilla upang balang araw ay mabibigyan niya siya ng anak na may purong dugo nang sa gayon ay maghari ang lahi nila sa Roma ng mahabang panahon. Ngunit kapag tinapos ni Lucilla ang sariling buhay ay papatayin niya si Lucius. Maya-maya nang magsisimula na ang panibagong duelo sa arena ay hinarap ng emperador si Maximus habang nakagapos. Dahil naman ayaw niyang mamatay na isang martir ang bida sa mata ng mga mamamayan ay hinamon niya siya ng duelo sa arena. Subalit sinaksak ni Commodus ang tagiliran ni Maximus na kinabutas ng baga niya. Pagkatapos ay pinatakpan niya sa mga sundalo ang saksak ni Maximus bago niya siya hinarap sa gitna ng Colosseum. Makikitang labis na nanghihina ang bida dahil sa sugat niya sa tagiliran at pinilit pa rin niyang makipaglaban kay Emperor Commodus. Habang naghihiyawan ang mga mamamayan at nakapaligid ang mga Praetorian Guard sa duelo ng dalawa ay binigay ni Maximus ang natitirang lakas upang makapaghiganti sa emperador. Bagaman may matinding sakit na iniinda sa tagiliran ay magaling na nakakalamang pa rin ang bida sa pagtutuos nilang dalawa ni Emperor Commodus. Kalaunan ay nagawang mapatalsik ni Maximus ang espada ng emperador at tinapon niya rin ang sariling espada.
Sinabihan naman ni Commodus sina Quintus na bigyan siya ng espada pero hindi nila siya sinunod. Naisipan ng kalaban na gamitin ang nakatagong patalim pero magaling na kinalaban pa rin siya ni Maximus nang walang hawak na sandata. Pagkatapos ay buong lakas na sinaksak ni Maximus ang patalim ng emperador sa leeg niya na agad na kinatapos nito. Kahit pa sa puntong yon ay mas lalong nanghina si Maximus ay sinabihan niya si Quintus na palayain ang mga kasamahan niya. Dapat ay ibalik sa Senado si Gracchus at ipagpatuloy na itaguyod ang mapayapang pangarap ni Emperor Marcus Aurelius sa Roma. Subalit kalaunan ay biglang bumagsak siya at paglapit sa kanya ni Lucilla ay sinabihan niya ang babae na ligtas na si Lucius. Dito na binawian ng buhay ang general at masayang nakapiling niya sa kabilang buhay ang kanyang asawa at anak. Pagpunta ng mga gladiator sa arena ay binuhat nila ang labi ni Maximus palabas ng Colosseum. Dito na nagwawakas ang istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikula ngayong araw ay maaari nyo rin panuorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. See you on the next one mga Juan.